Welcome back to my channel, Abdon Divillas Vlog. Si Jesus ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Ngayong Biyernes po ay gusto kong i-share sa inyo ang message for the day, September 8, Friday. Babasahin ko po sa inyo in Tagalog. At sana po ay paki-share na lang din sa inyong mga anak, kapatid, kaibigan, or sa lahat na gusto nyo ring makarinig na magandang balita. Ako po ay naatasan ng aming leader sa simbahan ng aming pastor para i-translate ko in Tagalog. Kaya po ginagawa ko ay tinatranslate ko sa Tagalog, binabasa ko para ma-share ko sa mga kapwa ko Pilipino na gusto ko rin na makarinig ng magandang balita. At sana po ay paki-share nyo na lang at paki-subscribe na rin para ma-notify po kayo pag every time na may ina-upload akong video, kasi ginagawa ko po ito every other day or sometimes daily. Ako po ay nag-upload ng mga salita ng Diyos dahil gusto ko rin kayong hindi lang ako ang ma-blessed, kundi kayo rin, dahil ako po ay naniniwala na Jesus is the Christ, the Son of the living God, and Jesus is the only answers to all our problems and illnesses. Kaya wag po tayo mag-alala pag and syempre may the feeling of the Holy Spirit be with us, be with you, and be with your family, and the kingdom of God may establish in your house, in your heart, and to all your friends and relatives. So ang title po ng message natin ngayon ay ang pagtatag ng trono sa akin, mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 27, verse 24. Ito po ang nakasulat. At sinabi, "Huwag kang matakot, Paul. Dapat kang humarap sa litisin sa harap ni Cesar, at pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang buhay ng lahat ng naglalayag na kasama mo." Amen. Ang title po ng praise song ngayon ay The Trusting Heart to Jesus. Ito po ang mensahe. May dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos. Gusto niyang bigyan ka ng the throne's blessings. Kapag ikaw ay sumasamba o nananalangin, ang kaharian ng Diyos ay naitatag. Sa ngayon, ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng iyong kalikasan para sa kapakanan ng pandaigdigang ebanghelisasyon. Ang pinakamahalaga ng aspeto upang maisakatuparan iyon ay ang mapagkukunan at materyales. Kapag tumingin ka sa maraming mga mapagkukunan at materyales, sila ang magiging iyong mga imprints, ugat at kalikasan. Ngunit ngayon, halos lahat ng mga mapagkukunan at materyales ay mula sa mundo. Kaya't dapat itong i-edit ng salita. Tinatabasa sa pamamagitan ng panalangin at idinisenyo upang magamit sila sa pagpapatutuo sa Ebanghelyo. Kapag ginawa mo ito, tiyak na darating ang mga sagot. Pagtatag, number 1, pagtatag ng trono sa akin. Una,
Ito ay pagtatag ng trono sa akin. Sa oras na ito, ang pinakadakilang mapagkukunan at materyales ay ang nakaraang kinabukasan ngayon. Ang nakaraan ay pareho mong pambuelo at stepping stone ngayon. Ang sagot, panahon na para tuparin ang kaharian ng Diyos. Ang hinaharap ay ang reformasyon na magaganap sa pamamagitan mo. Ang reformasyon ay ang paghahanap kung ano ang orihinal na nawala. Pangalawa, pagtatag ng trono sa larangan. Ang hinaharap mula sa puntong ito. Kailangan mo lang itatag ang trono sa larangan. Dito mayroong dalawang susi. Habang nakikita kung ano ang hindi nakikita ng henerasyon, nasa hustong gulang at mga eksperto ang maliliit na resolusyong gagawin mo ay magiging hinaharap. Ang ngayon ni Joseph ay naging kanyang kinabukasan at itinatag niya ang trono sa parang. Genesis chapters 37 verse 11. Para itong isang pakikipagsapalaran, ngunit lumitaw ang mga sagot. Exodus chapter 2 verse 1 to 16. Pagkatapos, ipadala ang kanyang anak sa templo, nagpuri si Ana. 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 10. Dahil sa nangyari kay David, ang trono ay naitatag sa parang 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 13. Ang parehong mga gawa ay naganap kina Elias at Eliseo. First King chapter 19 verse 19 to 21. Pangatlo, pagtatatag ng trono sa mundo. Isang pinuno ngayon ang sagot ng pagtatatag ng trono sa mundo. Ay susunod. Ito ang iyong pamantayan. Dahil ang mga sagot na matatanggap mo sa hinaharap ay napakahusay. Hindi mo dapat husgahan ang araw na ito o ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng remnants, hinarangan ng Diyos ang mga sakuna ng 7 panahon. Nang si remnants ang naging pangunahing tauhan, umusbong ang globalisasyon, kaya naman tiyak na darating ang world evangelization. Ang espiritual na mundo ay inalis ng mga organisasyong gumawa ng kilusang Nephilim at kilusang pag-aari. Ang simbahan ay hindi napapansin ito. At ang mga opisyal ng simbahan ngayon ay ang henerasyong nasa hustong gulang at alam lamang ang pisikal na mundo. Kaya naman ngayon ay talo na ang laban. Simula ngayon, ang remnants ay dapat lumikha ng mga obra maestra patungkol sa espiritual na mundo sa pamamagitan ng pagtatatag ng trono sa akin. Lahat ay susunod. Talata sa memorya ng Ebanghelyo, Juan chapter 14:14. Pagbabasa ng Biblia, 1 Corinto 13, chapter 13 verse 1 to 13. Panalangin sa tipan. Mahal na Diyos,
mangyaring bigyan ang mga labi ng espiritual na karunungan at kapangyarihan. Sa kapangyarihang iyon, naway iligtas nila ang mga Nephilim at baguhin ang kulturang nito sa pangalan ni Hesukristo. Dalangin ko. Amen. So yun po ang message ngayon at sana po ay marami tayong natutunan at gusto ko lang pong idagdag ang verse na gusto ko ay ang John 14 chapter 14 verse 14. Gusto ko pong i-share ito sa inyo dahil ito po ay gustong gusto ko din. Dapat po nating ma-memorize ito. Excuse. If you ask me, ito po. John chapter 14. If you ask me anything in my name, I will do it. Ang ganda. So, ang sabi niya, basta tayo ay humingi sa ngalan niya, ay gagawin niya. Yan po ang promise ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya wag po tayo mag-alala. Dahil pag tayo ay manalangin lang at magtiwala sa Panginoon, entrust everything, lahat ng problema, si Jesus lang ang solusyon. Amen.